Ang contemporary world ay isang paksa na bahagi sa larangan ng agham panlipunan. Ito ay nag-aaral sa problema at isyu na nauugnay sa kapaligiran, populasyon, kayamanan, kapangyarihan, tensyon ng mga bansa, at sa ekonomiya. Sa pag-aaral ng paksang ito ay nararapat din nating unahin ang pag-alam sa tunay na definition ng globalization. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga scholar ay nagkakaroon ng debate patungkol sa tunay na definition ng terminolohiyang ito. Maraming makikita na textbook at resources sa internet ang naglipana, ngunit ito ay may kanya-kanyang punto o konsepto sa tunay na definition ng globalization. Pero bago natin pag-usapan ng globalization ay nagbibigay muna tayo ng isang malaking halimbawa. Halimbawa na lang ay si Juan. Siya ay isang simpleng estudyante na nag-aaral sa kolehiyo. Tuwing Lunes, siya ay nagigising sa umaga at pumupunta sa kanilang bakuran para magkaroon ng session ng pag-iehersisyo. Ginagamit niya ang equipment na jumping rope na nabili niya pa sa Alibaba. Pagkatapos nun ay pupunta na si Juan sa banyo para maligo. Gamit ang kanyang tsinelas na nabili niya pa sa Divisoria na may tatak na Havaianas, ito ay isang lokal na produkto na nanggaling sa Pilipinas. Pagkatapos maligo ay nakaugalian na rin ni Juan ang pagkain tuwing umaga ng paborito niyang spam na nanggaling pa sa abroad. Ito ay isang imported product na niregalo pa ng kanyang mga kaibigan na nasa ibang bansa. Pagkatapos niyang kumain ay dali-dali niyang aayusin ang kanyang mga kagamitan sa paaralan. Suot ang regalong sapatos na nanggaling pa sa kanyang ama na nagtatrabaho sa Dubai. Ito ay may tatak na World Balance. Habang isang sapatos naman na rubber shoes ay dadalhin niya para sa kanyang subject na PE. Ito ay isang lokal na product na may tatak na Nike. Sa araw din na yun ay napagpasyahan ng kaibigang kaklase ni Juan na si Pedro at Timoteo na sasakay sila sa isang sakyan. Gamit-gamit ang sasakyang niregalo pa ng ama ni Pedro, tinatawag na Tamaraw. Tamaraw FX. Ang sasakyang ito ay gawa sa Pilipinas, ngunit ito ay nabuo gamit ang iba't ibang piyesa na nanggaling sa iba't ibang panig ng mundo. Habang nasa loob ng sakyan, nakaugalian na rin ang magbabarkada na kumain ng kanilang paboritong pagkain. Pagbaba ng sakyan ay dali-dali kukunin ni Juan ang kanyang telepono para magpaalam sa kanyang ama at ina na nandun na siya sa paaralan. Ngayon, sa binigay na halimbawa, ilang produkto ang nabanggit at saan galing ang mga produktong ito? Ang halimbawang nabanggit ay isang halimbawa ng tinatawag nating Global Economic Imperialism. Ito ay isang uri ng pamumuhay na kung saan ay marami ka nang ginagamit na iba't ibang kagamitan na nanggaling sa ibang panig ng mundo. Ito ay isang malinaw na indikasyon na meron tayong tinatawag na globalization. Kung ating susuriin, ang bansang Pilipinas ay nagkakaroon na ng halo-halong kultura. Mayroong mga Koreano, Chino, Amerikano, at kahit ang Espanyol ay may ambag sa kasalukuyang tinatamasa. Ang globalization ay hindi lang tumutukoy sa mga kagamitan. Maaaring din makitaan ng indikasyon ang style ng pamumuhay. Halimbawa na lang sa pag-open ng internet, mayroon kang nakitang isang uri ng pamumuhay ng isang banyaga at nagkaroon ka ng ideya kung paano mabuhay ng parang isang banyaga. Karamihan sa mga Filipino, lalo na sa mga kabataan, ay ginagaya nila ang pamumuhay meron ng mga Koreano, K-pop or Korean pop na isa sa pinaka-maimpluwensya sa panahon ngayon. Ayon sa isang scholar na nagngangalang Rich, globalization is a phenomenon. It is something that is difficult to understand. Sinang-ayunan naman ito ni Shuttle noong 1995. Sinabi niya na globalization stands for a quite large public spread across the world as one of the defining terms of the 20th century social consciousness. Karamihan din sa mga nag-aaral na paksang ito ay inaakala nila na ang globalization at globalism ay iisa. Ayon kay Rusno noong 1996, globalization is not the same as globalism, which points our aspirations for an end state of affairs wherein values are shared by, or pertinent to all the world's 5 billion people, with their environment, their roles as citizens,
consumers and producers with an interest in collective action designed to solve common problems. Nor it is universalism, values that embrace all humanity. Ayon din naman kay Macro noong 1990, globalization is described as something that is comprised of multiple sameness and interconnectedness that go beyond the nation-states. Isang halimbawa na dito ay yung paggamit ng mga kabataan ng tinatawag na Omegle. Ito ay isang platform na ginagamit sa internet upang makausap ang mga tao sa ibang bansa. Oh, Mexico. That's... Hey! Alright, can I play you guys a song? One, two. Oh, yes, go ahead. Dance with me under the diamonds. Whoa. Sing me like breathing the cold. Ayon din naman kay Cerny noong 1997, it is a cluster of economic and political framework and procedures deriving from the changing marks of interest and assets that comprise the foundation of the international political economy, specifically the expanding structural differences of those interests and assets. Kung ating susuriin, ang scholar na ito ay tinitignan ang terminong globalization sa isang politikal na perspektibo. Tinitignan niya na ang globalization ay isang gawaing pampulitikal. Sa unang dekada ng 21st century, ang ilang mga scholars ay nagkaroon ng debate patungkol sa terminong globalization. Ayon sa iba, ang globalization daw ay makukonsiderang isang proseso, process. Ngunit hindi naniniwala ang ibang scholar dito dahil sinasabi nila ang globalization ay isang kondisyon na kung saan ay maihahalin tulad sa isang ideolohiya or ideology. Ayon kay Frieden noong 2003, globalization denotes a range of processes nesting under one rather unworldly epithet, na kung saan ay mahalin tulad natin ito sa definisyong binigay ni Appadurai noong 1996. Si Appadurai ay nagbigay ng 5 dimensyon sa global cultural flow. Una, ethnoscapes. Pangalawa, technoscapes. Pangatlo, mediascapes. Pangapat, financiescapes. At panglima, educapes. Ang lahat ng landscape na ito ay makikita natin sa galaw ng tao, ethnoscapes, teknolohiya, technoscapes, impormasyon sa media, mediascapes, pera at mga serbisyo, financescapes, at politikal na ideolohiya, educapes. Ayon kay Steger noong 2005, the term globalization should be limited to a set of intricate social processes that modify prevailing social statuses based on the modern regime of self-dependent nation-states. Siya rin ang isang scholar na nagbigay ng definasyon sa terminong globality. Ayon sa kanya, globality to mean globalization as a condition. Globality denotes future social condition characterized by thick economic, political, and cultural interconnections and global flows that make currently existing political borders and economic barriers irrelevant. Ang definisyon na binigay ni Steger ay hindi lang basta definisyon. Ito ay nararanasan din ng mga tao sa pagkakaroon natin ng multinational at transnational na mga kumpanya na nagpapalakad sa bawat bansa tulad na lang ng United Nations, European Union, at iba pa. Sa mga kumpanyang ito, tinanggal nila ang harang sa bawat bansa. Nagkaroon tayo ng internasyonal na kalakalan at ito ay nagpabukas ng mas maraming oportunidad sa bawat mamamayan. Nilikha rin ni Steger ang terminong globalism. Ayon sa kanya, globalism to mean globalization as an ideology. Sa konsepto ding ito, siya ay nagbigay ng 5 kategorya patungkol sa globalism. Una, ang globalisasyon ay tungkol sa liberalisasyon at pandaigdigang pagsasama-sama ng mga merkado. Pangalawa, ang globalisasyon ay hindi maiiwasan at hindi na kailanman maibabalik. Pangatlo, walang namamahala sa globalisasyon. Ikaapat, ang globalisasyon ay pinakikinabangan ng lahat. Ang 5, ang globalisasyon ay nagpapatuloy sa paglaganap ng demokrasya sa buong mundo. Ang globalisasyon ay tinutukoy din ng magkakaiba depende sa kung anong pananaw ang gagamitin mo rito. Para sa pananaw ng mga politiko, ang globalization ay nagsisilbing hamon sa mga bansa o estado
Ang pagpapalakas ng mga bawat rehiyon ng kumpanya tulad ng EU, ASEAN at UN ay nagpapatatag ng politikal na gawain. Halimbawa na lang din dito ay ang pagkukumpara ng bansang Croatia sa kumpanyang Microsoft. Ayon sa data, mas malaki pa ang gross domestic product ng kumpanyang ito kumpara sa bansang Croatia. Meron itong $62.48 million habang ang bansang Croatia naman ay nagkakaroon ng $60.59 million. At ayon din kay Fortune, ang Microsoft ay nakabilang sa 30th biggest corporation with 89.95 million revenue. Para naman sa ekonomistang perspektibo, ang globalisasyon ay nangangahulugang pagtaas ng libreng kalakal o tinatawag nating free trade. Tinitignan din ito ang bilis ng kalakalan, pandaigdigang samahang pang-ekonomiya at mga regional na kalakalan. Ang pagpapalawak ng tinatawag na free trade ay nagpapaintulot sa mga pamahalaan na hindi paghigpitan ang kahalagahan ng mga produkto o hadlangan ang pag-export ng mga lokal na produkto. Ang pag-import at pag-export ng mga kagamitan ay nangyayari lamang within a split of second sa pamamagitan ng gamit ng teknolohiya. Halimbawa na lang dito ang pagbili natin ng mga kagamitan na nanggaling sa mga online store tulad ng Lazada, Alibaba, Shopee at marami pang iba. Tinitignan din ng perspektibong pang-ekonomiya ang mga korporasyon at kumpanya na may malaking ambag sa globalization. Halimbawa na dito ay ang International Monetary Fund, World Bank, World Trade Organization, International Labor Organization, European Free Trade Area, at iba pa. Maliban sa pang-ekonomiya at pang-politikang pananaw, ang ibang eksperto ay mayroon ding ibang pananaw na ginagamit sa pagtingin ng globalization. Tinatawag din nila itong globalization refers to the concept of a global village, na kung saan ang globalization ay nagkakaroon ng tinatawag na borderless world. Ayon kay McLuhan noong 1964, isa sa mga dahilan dito ay ang pagkakaroon natin ng communication technology. Media has connected the world in ways that created a global village. Ang mga nailatag na definasyon ng globalization ay ilan lamang na makikita sa internet at sa iba't ibang textbook na pang-akademya. Upang lumawak pa ang iyong kaalaman patungkol sa globalization at sa paksang contemporary world ay maaari kayong maghanap pa ng ibang definition na makikita sa iba't ibang textbook at internet.